Hello mga ka-crazy cake. So for today's video, may order tayong mango cake. Dalawang mango cake yung pa-order ngayon today. Today? So tara, samahan niyo ko. So, ayan, sa dalawang cake, gagamit tayo ng dalawang unsalted butter. Ay, hindi pala. 2 cups and half. So, kailangan naka-room temperature na siya para hindi hindi masira yung mixers ninyo. Kapag wala naman kayong Oleo butter dyan, you can use any unsalted butter. So, ayan, napaka-classic talaga yung way na paggawa ng frosting na. So, imimix lang yan natin hanggang maging color white. Kasi yung butter nga yellow, diba? So, kapag na-mix well siya, eto na yung itsura niya. Magdo-double yung size and magkukulay white siya, mga besh. So, bakit nga ba siya naging classic? So, dati nung hindi pa uso yung powdered sugar, refined sugar talaga yung ginagamit. So, dito gagamit tayo ng 2 cups ng white sugar. Don't worry mga besh kasi mawawala naman. Magiging smooth naman yan mamaya. Sa paggawa ng frosting na to, mas maganda heavy duty or stand mixer yung gagamitin nyo kasi kapag hand mixer, mahirapan kayo mga besh. So, ayan, mag-add lang tayo ng isang can ng Alaska Classic. So, make sure na nakahina yung mixer na, naka-low yung speed ng mixer kasi syempre tatalsik yung liquid. Actually, ilang beses ko na siyang gawin ito. Ilang beses ko na na-vlog itong recipe na to. Pero ewan ko ba hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong. Kaya paulit-ulit lang tayo dito eh. Charot. Yung nakakatawa talaga dito sa pag-vlog, no? Tulad nito, iabangan ko talaga yung comment section na to. Once na i-upload ko ito, meron pa rin magko-comment na, recipe please. Po, Diyos ko, na lang ni sila yaman. So, ayan, continue lang mixing until maging smooth. So, now, since gagawa nga tayo ng mango frost, so, gagamit tayo ng dalawang mango. So, kailangan natin i-strainer yung mangoes para hindi naman dumagdag yung liquid doon sa ating frosting and magbabasa yun. So, ayan, make sure mo lang na tadtarin mo siya ng pino. And then, once na well-strained na siya, so, eto na yung ating frosting. Malalaman mo kung okay na kasi smooth na siya. So, ngayon, kukuha tayo dito na or magtatabi tayo ng frosting para dun sa mga ilalagay nating borders. Hindi kasi pwedeng merong mango bits yung pang borders natin kasi mahirapan tayo mag-pipe. So, ayan, ilalagay na natin yung mango. So, ayan, tingnan nyo yung syrup. Napakadami ng syrup. So, pag nilagay natin yan, baka maging watery yung ating frosting ba. So, ayan, hindi nyo siya pwedeng ibalik sa mixer. Kailangan yung mano-mano lang. So, parang ganyan lang. Parang nakikita lang talaga yung mango bits doon sa pag-frost. Or I mean, sa frosting ninyo. So, now, let's do the assemble. So, ito, vanilla chiffon yung gamit ko dito. So, hindi siya mango. Again, vanilla chiffon. So, perfect talaga sa mango. So, ayan, tingnan nyo yung texture ng ating chiffon. Super ganda. Actually, parang Japanese cake siya. So, kung gusto mo yung recipe na to, please message me. Meron akong page tutorial kasama dun yung world icing. And meron rin akong separate group na chocolate moist cake na super ganda din yun ng texture. Kasama dun sa isang group yung caramel de pastel and then yung chocolate ganache. So ano pa hinihintay mo? PM lang ko. Yung texture ng chiffon ay parang Japanese cake. Pero syempre, wala tong cream cheese or anything. Pure, ano lang talaga, vanilla chiffon lang talaga. Pero looks Japanese cake talaga siya. So, ayan, yung size nito ay nasa 8x3. Yung filling ay yung frosting na mismo. Pero, pwede rin kayo maglagay ng mango chops or chops mango. Chop mango. Aside sa mango cake, yung classic buttercream na to, masarap din ito sa ube. So, any flavor you want, pwede nyong gawin dito sa classic buttercream natin. So, yung na-try ko na talaga na guaranteed na masarap ay ube at saka yung strawberry. And actually, sa dream cake, ito rin yung ginagamit ko. The best rin pala ito sa mocha. So, kapag gagawa kayo ng mocha cake, super the best talaga tong frosting na to. So, sa mga nagtatanong kung magkano bang cake na to, nasa 980 pesos lang naman. So, isa rin ito sa best seller ko mga besh. And since nga, ilang beses ko na to in-upload yung recipe na to, marami ako nakikita na nasa sarapan talaga. So, usually yung mga tanong na nare-receive ko kung pwede ba yung margarine like buttercup, buttercream, bravo. Kapag magamit, as I have, what I mean is, as what I have observed, English, pahirapan mo naman yung sarili mo. Base dun sa observation kapag gagamit kayo ng margarine, less palpak mga besh, hindi siya nagtutubig or hindi siya nagka-curdle. Pero kapag gagamit ka ng real butter, napaka-complicated ng real butter, dadaan kayo sa stage na magka-curdle siya or magtutubig. So kapag nagtubig yung frosting na gagawin nyo, I think ibig sabihin nun ay nasobra ng milk or nasobrahan ng liquid yung butter. So yung gagawin nyo, mag-add lang kayo ng 1/4 cup na cold butter doon sa nagtutubig na frosting. Just in case na magtubig ha. Meron akong separate video nung actual na nagtubig yung butter. So, hanapin nyo lang sa page ko dito. Type lang kayo ng Mocha Cream by Crazy Oven and lalabas yung video. So, panoorin nyo lang. So, ayan, maglalagay tayo ng sliced mango. So, yung sliced mango, nilalagay ko kapag malapit na si customer or pipick upin na para iwas ngitim na rin. Pero pwede rin kayong mag-brush ng gelatin or mag-brush ng mango jam para maiwasan talaga na pangingitim ng mango. So, sino dito sa inyo nakagawa na ng ganito? I mean, ng ganitong recipe? Paki-comment naman yung itsura ng gawa ninyo. And paki-comment na rin kung saan kayo nanonood ngayon para malaman natin kung hanggang saan abot ba itong video na to. And if you like this video, please like and share naman mga besh. So, ayan, that's all for today's video. Hope you like it.